Si Phoebus ang the best counter para sa mga heroes na napakaraming dash, mga assassin na yan katulad nila Benedetta, Lancelot, Ling, Fanny. Lahat ng yan ay counter ni Phoebus at nagkataon pa na merong 1-1 yung kalaban at alam naman natin na meta si 1-1 at napakaraming dash ni 1-1, napakalikot, napakahirap hulihin at si Phoebus lang ang sagot kapag may kalaban kayong 1-1. Kapag may 1-1 Benedetta, mag-pick na kagad kayo ng Phoebus. Hello class, I'm Professor Joseph at this time ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagamit si Phoebus. Napakaganda at napakalakas ni Phoebus gamitin kung sakaling maraming dash yung kalaban. Nagkataon meron silang Benedetta at 1-1 kaya napakasarap ng buhay ko dito bilang Phoebus. Hindi naman ako sobrang galing, hindi rin sobrang lakas, kaya kung may mga pagkakamali at pagkukulang ako sa video, pakilagay sa comment section at babasahin ko. Sa mga hindi pa naka-follow sa akin dyan, sana i-follow nyo po ako. Thank you. Upang magamit natin ng tama si Phoebus, dapat nauunawaan natin yung mga skills na meron siya. Ang kanyang passive ay tinatawag na Demonic Intuition, kung saan bumibilis ang cooldown ng kanyang mga skills kapag may nagdadash sa kalaban. Ang first skill ni Phoebus ay tinatawag na Malefic Terror, kung saan hinahampas niya sa sahig yung kanyang Wrecking Ball. Ayan, parang kumakalat yung damage at yung naapektuhan. At may movement speed at shield yan para sa kanya kapag tumama ito sa hero. Ang second skill ni Phoebus ay tinatawag na Astaros Eye, kung saan magkakaroon ng mata at hihigupin yung kalaban dun sa mata kapag tinamaan ka. At syempre magdadash ka dyan, kaya magagamit ni Phoebus yung ulti niya kapag tinamaan ka ng second skill. Ang ultimate naman ni Phoebus ay tinatawag na Demonic Force, kung saan hahabulin at tatalunan niya yung kalaban na nagdadash. Kapag maraming dash sa kalaban, nag-flicker, natulak ng flame shot at kahit ano pang displacement, ay hahabulin ni Phoebus gamit yung kanyang ultimate at tatalunan ka sa mismong kinaroroonan mo. Nakita kong nag-pick ng 1-1 at Benedetta yung kalaban, kaya nag-pick na rin ako ng Phoebus. Ang gamit kong emblem ay basic common emblem na may Thrill, Pull Yourself Together at Impure Rage. Ang ganitong emblem set ay nakafocus sa hybrid region, kung saan hindi na natin kinakailangan umuwi masyado kasi nagre-regen naman ang mana at HP natin. Yung Thrill naman sa first year ay extra damage at yung Pull Yourself Together naman para mabilis cooldown ng battle spell, yung Flame Shot at yung ating Winter Truncheon. Maaabuso natin ito kasi mabilis yung cooldown. At ang Impure Rage naman, extra damage siya at mana regeneration na rin. Ito nga pala ang lineup ng kalaban: Barats, Faramis, Nana, Benedetta at 1-1. Si Benedetta ang ating katapat dito sa XP lane at syempre kinakailangan pa natin makuha ang ating Demonic Force Ultimate para makapalag talaga. Kinakailangan muna natin magpa level 4. Ang unang first item na bibilhin natin ay Lightning Truncheon kaagad para may damage at mabilis tayo makapag wave clear at syempre may cooldown reduction rin yan. Napakaganda ng Lightning Truncheon unahin para kay Phoebus. Tama yung ikot ng kakampi naming Yina jungler dito kasi kinakailangan namin mag-contest sa turtle mamaya. Dapat i-take down muna yung Benedetta para kami ay makalamang pagdating sa pwestuhan. Ganon kaganda ang pag-takedown sa isang XP laner, lalong-lalo na kapag malapit na mag 2 minutes ang laro. Para pagsapit ng first turtle, kulang sila. Wala silang XP laner doon. Hindi ko rin tinitipid yung flame shot ko kasi naka-pull yourself together ako. Mabilis lang cooldown yan. At kapag may nag-dash sa kalaban, magagamit ni Phoebus yung kanyang ultimate. Yung ultimate kasi ni Phoebus, gagana lang yan kapag may nag-dash. Napakaraming dash ni Benedetta, ganon na rin si 1-1, kaya napakasarap talaga mag-Phoebus dyan. At syempre, hindi mawawala yung ating pangmalakasang flame shot dyan. Very good. Next item natin, Dominance Ice, pero ikakat ko muna dito. Kapag XP lane kayo, napakahalaga na marunong kayo mag-cut. Mabilis kasi kayo makakapag-rotate at makakarespo sa team fight kapag na-cut nyo na ang lane nyo. At yung mga ganito kalalim na pag-advance cut, wag nyo tong gagawin kung hindi pa kayo sanay, okay? Delikado kasi to. Nakikita nyo dapat sa mapa yung kalaban para safe. Kasi kapag wala sa mapa yung kalaban, baka kayo ay maparusahan. Hindi naman kasi pwedeng i-cut mo to tapos mamamatay ka. Dapat kapag nag-cut ka, dapat safe. Ayan, very good. Hinaharas rin namin dito si Barats para mapilitan siyang umuwi at maging free yung turtle. Kaso ang nangyari ganito, si Benedetta sumubok siya mag-contest at siya ay mapipitas. Habang kinukuha niyin yung turtle, sinamantala namin yung pagkakataon na mag-invade kasi low HP yung Barats, hindi rin yan makakapalag. Wala silang magagawa at mega kill na ako dito. Mauubos lang sila dyan.
Nakipagpalit na ng lane sa akin si Claude kasi binugbog siya nung 1-1. Napakahirap kasi medyo mabigat yung marksman namin sa game na to. At dahil may dominance ice na ako, may pangontra na kami sa sustain ng kalaban at syempre sa attack speed nung 1-1. Inuna ko muna basagin yung torre bago tumulong sa kanila dahil ito ang mas mahalaga at tamang gawin. Next item natin ay tough boots para hindi sobrang tagal ng mga stun ng kalaban at magic defense na rin. Mayroon na tayong tough boots at nakita namin dito sa asul na blue buff na yung barats ay maliit. Samantalahin nyo yung pagkakataon kapag maliit at malambot yung barats. Oras na yan para siya ay parusahan. Kapag malaki si barats kasi makunat siya syempre at mas malakas. Pero kapag maliit siya, dapat invadean nyo talaga, dapat harasin nyo siya. Yun, medyo lumaki na siya ng konti pero siya ay mabubura sa mapa. 3 yung bagsak sa kanila at 1 sa amin. At pagkakataon na naman namin para makakuha ng mga objectives. Dahil nga naka-pull yourself together tayo, dapat sulitin natin ito. Kukuha ka agad tayo ng mas maaga na Winter Truncheon. Masusulit natin to kasi mabilis lang yung cooldown ng Winter Truncheon dahil nga sa pull yourself together at madadodge natin yung mga skills nila. Lalong-lalo na yung ultimate ng isang 1-1. Ito na ang sinasabi ko, si 1-1 talaga yung pangunahing dahilan kung bakit ko pinik itong Phobius. Dahil sa puro talon si 1-1, monster kill na ako. Ganon yung kagandahan dito kay Phobius. Kapag 1-1 yung kalaban, madali niyang mapipitas at ako rin ay napitas ni Nana. Ito na naman si 1-1, sinusubukang ubusin ang aking mga kasamahan, ngunit nandito ako para sila ay protektahan. Ayan, isang talon lang sa atin at saka isang hampas ng wrecking ball, bagsak na yung si 1-1. Meron na akong Winter Truncheon pagkatapos ko mag-clear dito sa taas sa top lane. Kapag XP laner kayo, dapat nag-clear talaga muna kayo ng lane bago kayo sumama sa team fight. Ang susunod na next item ko ay Blood Wings dahil gusto ko maging madugo, gusto ko maramdaman nila ang sakit na pinaramdam nila sa akin. Mayroong Lord, ngunit wala yung jungler Yin namin dahil hindi pa siya nabubuhay. Ang kailangan namin gawin dito i-hold yung Lord. Dapat hindi namin hayaan na makuha ito ng kalaban dahil kami naman ang lamang. Bilang isang sustain XP laner, dapat marunong kayo mag-zone. Tingnan nyo tong ginagawa ko dahil sa akin umaatras yung barats at syempre dahil napakarami nilang dash, matitrigger yung ultimate ng isang Phobius. Yung 1-1 wala siyang magawa dito. Kahit anong gawin niya dyan, wala siyang magagawa laban kay Phobius. Ganun lang kadali. Dapat marunong rin kayo mag-zone. Kamuntikan pa ako dito, buti may Winter Truncheon tayo. Ganyan ang nagagawa ng Winter Truncheon. Ayan, di ba? Makakatakas tayo dyan. Kaya maaga ko kinuha yung Winter Truncheon kasi gusto ko itong abusuhin dahil meron tayong pull yourself together. Mabilis lang ang cooldown yan. Nakuha namin yung level 1 Lord, 11 minutes pa bago namin nakuha at syempre hindi muna kami magka-clash. Dapat kapag nakuha nyo yung Lord, kalma muna. Pero dahil gusto nila ng gulo, sila ay aming pagbibigyan at syempre yung aking best friend na si 1-1 ay mamamaalam. Pati na rin yung isa ko pang best friend na si Benedetta. Napakasarap talaga mag-Phobius kapag napakaraming dash ng kalaban. Kaya dapat subukan nyo na mag-Phobius lalong-lalo na kapag may mga assassin o kaya mga hero na maraming dash, maraming talon. Yan, mag-Phobius kayo. Gamitin nyo si Phobius sa rank. Huwag kayo matakot mag-Phobius. Madali lang pag-aralan. Pag napanood nyo tong video, matututunan nyo yan. Na-KS pa natin si Barats. Pagkahampas ng wrecking ball, bagsak ka agad yung butike. Si Benedetta may patalon-talon ka pa, hindi ka pa talaga nadala. Ito yung mali sa mga kalaban na kapag may Phobius, ginagamit pa rin nila yung dash nila. Mag-back muna tayo kasi low HP na tayo. Ito kasi yung mali sa mga players, mga walang disiplina, yung tipong kahit hindi pa kaya i-end, pipilitin. Kaya ang nangyayari, nauubos. So kapag hindi kaya at saka low HP, mag-back muna tayo. Dahil may Blood Wings na tayo, mararamdaman na nila ang sakit na naramdaman ko noong panahong iniwan niya ako. Ito na rin siguro ang huling final clash. Wala na silang magagawa dito kasi sobrang dihado na nila. Patalon-talon pa yung 1-1. Napakaganda ng pagkakaligtas sa kanila ni Faramis, ngunit hindi ito magiging sapat. Ginawa naman nila yung best nila, pero ganyan talaga sa laro. May nananalo at may natatalo. Ang last item sana nabubuin ko dito ay Oracle para yung shield at sustainability ni Phobius ay lalong tumagal siya lalo sa laban. Hanggang dito na lang mga kaibigan dahil mananalo na kami dito at sana patuloy nyo akong suportahan at sana pakishare nitong video para matuto rin yung iba. Maraming salamat po.